bumalik siya. Ngayon pag inapakan mo, hindi na siya bumabalik. Ibig sabihin may problema yung pressure ng kanyang kailangan magpakit ng assembly. So ayun na, bago na yung repair kit. Hindi na nakabili ng ganito. Mapagpalang araw guys, meron tayong client na Honda CR-V manual transmission. Makikita nyo ang problema nito is matagal mag-reverse o ayaw minsan mag-reverse o mag-drive. Ayaw pumasok ng gear ng 1, 2, 3, 4, 5 hanggang reverse. So kita nyo naman pag maniobra, mabagal. No, ibig sabihin na alanganin talaga yung may-ari dahil hindi nga papasok halos yung kanyang shifting lever mechanism. So samahan nyo ko guys sa mamunting paraan ng basic pointers pa rin para makuha nyo yung ano yung mga main cause at ano yung dapat natin gawin para magawa natin ng remedy yung unit sa kanyang problema. Okay, so tara guys, pasok tayo sa problema. So tara, let's go. Okay, so check natin guys kung ano yung problema ng Honda CR-V manual transmission. Bakit ayaw mag-engage saka mag-disengage ng kanyang primera, segunda, tercera, neutral, reverse. So ito yung pinupuntirya agad dito, yung kanyang clutch. Ayan o, pag binitawan mo, hindi na talaga siya babalik. Yun, bumalik siya. Ngayon pag inapakan mo, hindi na siya bumabalik. Ibig sabihin may problema yung pressure ng kanyang system sa kanyang primary, either primary o secondary clutch system. Kaya pag once na inaapakan mo guys, yan, pag napakan mo ganyan at hindi na bumalik, magkakaroon ka ng problema sa engagement ng kanyang engage saka disengage ng kanyang manual transmission shifter dito. So yan ang mga basic pointers guys para natin malalaman yan. So anong dapat natin gawin para makuha at ma-address natin itong problemang ito. Ayan, lubog talaga siya. Okay, so check natin dun sa mechanism sa kanyang engine bay para malaman natin kung saan ang location ng kanyang primary cylinder clutch and then secondary clutch cylinder. Okay, so basic pointers pa rin. Tingnan natin kung ano yung main issue. Bakit ayaw mag-engage saka mag-disengage or mag-neutral ng shifting lever mechanism ng manual transmission. So ito yung main problem guys. Ayan, pag once na inapakan mo ito at hindi na yan bumalik, dyan magkakaroon ang problema sa shifting. Okay, so pag kinamay mo na yan at hindi na yan bumabalik, paano pa kaya kung paa? So ibig sabihin may problema yung cylinder mo, either primary or secondary cylinder clutch system. Okay, so anong gagawin natin dyan? So unang mong gagawin ito, first step, magre-refill ka muna ng fluid mismo doon sa kanyang primary cylinder. Saan ba yung location ito? So gawin natin guys ito, check muna natin baka may naputol dito sa kanyang system sa loob, yung kanyang push rod. Yan, nakita nyo, yan ang push rod guys, yung may tuhog na yan. Ayan o. So ibig sabihin okay man, hindi naman kumalas, ibig sabihin okay yung kanyang mechanism ng push rod. So ang gagawin natin, doon tayo sa kanyang cylinder, sa primary cylinder. Tara. So ito yung pinaka primary clutch cylinder ng kanyang reservoir. So dito ka magre-refill ng fluid o ng kanyang DO3 na fluid. So ayun na yung kanyang cylinder. So yan siya guys. So ang gagawin natin, tanggalin muna natin yan. Papakiramdaman natin yan, titingnan natin yung loob kung ano meron dyan. So kailangan siyang tanggalin para malinisan na rin diretso. Either magpapalit tayo ng assembly, depende sa sira. Kung may problema yung sira, may problema yung cylinder, so magpapalit tayo ng buong mechanism. Pero kung okay pa naman yung cylinders nya, ang gagawin natin dyan, dilinisan lang natin yung cylinders, tapos magpapalit tayo ng repair kit. Okay, so yun ang mga basic pointers dyan. And then sunod natin titirahin yan, pag okay na yan, is yung kanyang secondary, which is yung doon sa loob mismo ng kanyang shift fork ng kanyang transmission. Okay, so tara. So ito na yung mismong mechanism guys. Ito yung kanyang primary clutch cylinder. So inipitan na natin ng vice grip para hindi na matapon yung fluid.
And then ito naman yung kanyang mechanism na ito. Ayan o. Naka ano siya, piping fittings. And then ayun, nasa ilalim ang location. Ayun. Ayan o. So medyo mahirap. Okay. Ngayon gagawin natin kung hindi na muna natanggalin yung throttle, dukutin na lang, madukot naman para hindi na malaki yung trabaho. Para mabilis na siyang gawin. Pero sa iba talaga dyan, tanggalin yung battery, tanggalin to, so para mabilis. Pero sa atin, dudukutin na natin. Ano yung brand location niya? Ayos. Yaw. Yun, tanggal na. So, bleeder niya sa likod. Okay, so ang gagawin natin ngayon is bubuksan natin yung clutch cylinder secondary. So para makita natin yung main issue kung bakit ayaw na siyang bumalik o lumulubog yung kanyang clutch system. Okay, so ngayon makikita natin guys pag nabuksan natin. Okay, so buksan natin dandan guys. Yun, iyay ka. So ayan ang nangyari guys, kita nyo naman sobrang daming bara, sobrang daming dumi. So hindi siya nag-undergo ng PMS o wala siyang pag-maintain ito sa paglilinis kasi nga nasa pinakailalim siya, hirap dukutin. So ibig sabihin yun ang problema guys. So silipin natin mabuti para mas makita talaga natin yung malapitan. Wait muna guys, ilagay ko muna itong kudle. So ayan ang naging cause. Hindi na siya mabalik. Tapos pag tinulak mo babalik siya. Ay sa resulta ba naman ng sobrang daming dumi, hindi na siya makabalik. Ibig sabihin hindi siya nababayaan siya. Kaya ayan, bigay talaga siya. So sila ka siya guys. Ito yung kanyang push rod. Adjuster yan, ang hospital. Hospital ang adjuster. Adjuster. So, out Brad. Honda CRV. Ano dito? Secondary clutch. Ang issue. Anong gagawin natin? Subukan natin ito linisan tapos palitan natin ang repair kit. Okay. Pag hindi madala repair kit, Hindi talaga ng bagong okay, subject for replacement guys. Okay, so baga-baga guys, mag-alas 7 pa lang. Kaya medyo matamla yung boses natin kasi hindi lang natin agad para matapos agad to. So tanggalin natin yung ano din, yung kanyang mismo doon. Ayun oh, yung kanyang primary. CCTV pa naman to. Ilang pyesa, madalang na ngayon ang mga Honda CRV na parts. So sana hindi siya, wala siyang issue. Kung hindi, mag-ano na tayo doon, magpapalitan tayo ng repair kit pa rin. Okay, so tanggalin muna namin yun guys para sureball. Balik tayo pag matanggal na. Okay, balik kami pag natanggal na guys. Okay, so tanggal na natin yung cylinder guys. Nilinisan ko na rin kahit paano para makita natin mismo yung sira ng loob, kung bakit ayaw niya nang magbalik, bakit wala na siyang pressure. So nakita niyo naman kanina yung dumi, sobrang grabe, sobrang gruggy ng dumi, talagang putik na yung nasa loob. Okay, ngayon buksan natin para makita natin kung ano yung main issue nito. Sa kamay lang, yun. So ayan na siya guys. Kita nyo, unang-una makikita mo dito is yung gas-gas ng kanyang piston. So ito yung kanyang piston, ito naman yung kanyang repair kit. Ito naman papalitan dyan repair kit. Ayun, tingnan natin yung cylindros. Sa cylinder naman tayo magtitingin. Ayun, kita nyo. So ibig sabihin may tama na. Yan, may tama na yan guys. Yung kulay itim na yan, yan ang nagiging problema. Yan o, yun. So ibig sabihin kailangan magpalit ng assembly. So no choice. So ibig sabihin yan guys, magpapalit talaga ng assembly siya. So ito yung nagiging main problem. Okay, so ang gawin natin, bibili tayo ng parts, tapos papalit natin, tapos balik tayo mamaya konti pag matapos na. So basic pointers pa rin. And then pull out na rin natin yung primary na
clutch master cylinder. So walang ibang mabibilhan ng parts na brand new. So ang gagawin natin ito is yung repair kit na lang, bibili lang tayo ng repair kit guys. So ayun pa yung location niya, yan nasa loob, nasa bandang taas ng kanan, so mismo kanto, bandang kaliwa pala ako nakaharap ka. So ang gawin natin guys, hanap muna kami ng repair kit, tapos ibabalik natin dito para gumana lang siya, kasi nga mahirap siya hanapin. Okay, so yan medyo okay pa naman yung cylinders niya, walang tama. So hanap muna kami ng pyesa, tapos balik ako guys. Okay guys, so ayan na, bago na yung repair kit. Hindi na nakabili ng ganitong talagang assembling repair kit, kasi nga surplus kasi ito. So ang ginawa na lang, binaguhan na lang mismo yung kanyang tatawag na yung repair kit, yung rubber. Ayan yan ito. So okay naman yan. So sa kabila ganun din. Ayan. So may usli na siya. So ito yung bago, pero yung assembly wala. Pero okay na to. And then yung secondary naman yung isusunod natin. So ito, lilihaan na lang ito, pero so far makinda pa naman siya, pwede na itong gamitin pa kasi walang available. So remedy lang muna gagawin natin guys, mahalaga gumana lang siya. Okay, sige. Okay, so same lang din sa kanyang secondary clutch cylinder guys. Repair kit lang din yung available, sapagkat wala talaga yung pamalit na brand new or replacement. So ang ginawa ko is ganun pa rin, repair kit na lang yung ibabalik din natin. So check natin yung repair kit guys, yung kanyang rubber. So ayan, nakita nyo naman halos naka-oscillate talaga. So ibig sabihin na pwede na to kaysa ibalik natin yung luma at wala talagang available. So yun ang mahirap sa Honda CR-V guys, dahil medyo ang pyesa niya medyo rare, especially sa Gensan, mahirap siya hanapin. Pero meron to sa Davao. Ito yung luma niya guys, kita nyo naman talagang pudpud na. Okay, so yun ang mga sistema guys. So ibalik na natin lahat ng mechanism. After that, balik natin kung anong mangyayari. Tara. Oo, daanan to. Daanan lang. Okay. Malakas. Side dito. Ano to, yung pa rin ito. Salpak na brand. Ayun. Okay na. Ay, sugat na pa rin. Igo na. So yun na yung dulo. Okay lang Brad. Boss. Laban lang. Hindi ko na videohan yung pagkakabit talaga sa lalim, sapagkat napakahirap dahil nakapasok talaga sa loob, hindi magkakasya yung camera natin. So ang gawin natin na bleeding na lang tayo ngayon, tapos didiretso na tayo guys para mabilis. Okay, so ayun, nagbe-bleed na si sir, tapos yung konti malalaman natin kung kumusta yung tira natin. Sige, bumba lang. Laban lang. Puno! Gaya bomba! Wala, magsalot Brad, basa ka. Suga ko sa lura dito guys. Ha? Tuhog lang yung hose ba? Grabe, sok-sok talaga yung niya, no? Clutch? Sirali mo.
pedal. Oh, yan Brad. Sige pa daw Brad. Ayan na, gumagalaw. Sige. Ayan. Di okay na siya. So, ibig sabihin, malakas ang pressure, malakas na yung persa. So, okay. Okay na yung bleeding. Sige. Ito. Lahat to. Okay, so after bleeding guys, ang gagawin natin ay check natin yung lahat ng system na kinabit natin kung wala ba siyang leak. Fitting by fitting, line by line, especially sa mga fitting na pinagkapit at tinanggal natin. So dito okay pa naman, wala nga akong nakitang leaking so, sa kanyang primary, secondary, master glass cylinder. And then sa fitting guys, yan kailangan yung isa-isahin talaga yan mula sa dulo sa dulo. Ibig sabihin okay naman, wala akong nakitang tawag yan leaking. So pwede na siyang ikabit. Okay, buong mechanism na kanyang intake. Then check natin yung pedal. Yun, swabe na oh. Ayun, lalim na oh. Lalim na malambot. So ibig sabihin okay yung tira natin. Yan, swabe. Sabihin okay siya guys. Yun. So okay na, so manual ito. Ayan, manual yung transmission. So check na natin guys. Pwede na natin. Ayan, tingnan natin yung mechanism. Ayan o, tigas na o. Hindi mo na makamayan, kailangan mo ng paahit. So ibig sabihin okay yung tira. Ayan. So ibig sabihin repair kit lang palitan natin, although mas maganda palitan na lahat, pero yun nga, dahil walang pyesa, so walang pyesa available, kaya repair kit lang palit natin. Okay, so ayan, meron ng sipa. Kanina pinaan natin pero malambot kasi nga paagamit, pero pag kinamay mo matigas yan guys, hindi mo na yung basta makakamay. Okay, so yun lang. Check natin yung mechanism, tinina natin. Ito yung kanyang reservoir sa clutch, yung supply ng hose papunta doon sa kanyang primary cylinder clutch. And then punta naman dito yung kanyang fitting, diretso naman sa kanyang secondary. Ayun, punta naman doon sa tinira natin sa natin. So okay na. So shout out Brad, anong masabi Brad? Okay na, successful lang sa clutch namin sa Honda CRV. Good. Ikaw Brad Payat, anong masabi? Ayos na. Ayos na. Daming nasabi So yun lang guys. So shout out sa ating mga follower at subscriber sa ating YouTube channel Carsking TV, at sa aking FB page na Carsking TV rin, and then sa mga OFW na patuloy na tumatangkilik sa ating channel guys. Maraming salamat sa inyo, at sa ating mga panggitang mekaniko, sa mga mekaniko, at sa mga baguhang mekaniko, at sa nagbabalak pa lang ng mga magmekaniko guys. So maraming salamat sa inyo at sa aking mga kapwa ko, mga unit owner. So God bless sa inyo lahat guys. So please subscribe to the YouTube channel, and then share it, comment down below, and yun lang. Bye bye and God bless. See you.